Yan guys, magandang gabi. Nakaranas na ba kayo nito? Wala siyang misfire. Wala kang anong misfire dyan, oh. Ang lakas ng pwersa ng makina. Ayan. Ang lakas ng pwersa ng makina guys. Pero pagka kinakambyo nyo sa drive or reverse, namamatay siya. Yan, wala namang trouble ang transmission. Yan. Sa transmission wala siya. Sa makina wala rin. Ayan o. Wala rin siya sa makina guys. Ayan o. Yan. Ang problema nito guys, torque converter. Stuck yan. Kapag kinakambyo mo, laban siya. Ayan o, tingnan niya. Ikakambyo ko ng reverse. Ayan o, namamatay siya. Pag neutral, parking, ayos yan. Ayan, i-DD ko, i-drive natin. Wala siyang kaparapalya. Kapag nag-drive ka rin, ayan siya. Kumbaga matigas yung torque converter kapag nag-shift na ang transmission. Ayan. Ito ang sakit ng Nissan Altima na ito. Bukas ibababa natin ang transmission. Magpapalit tayo ng torque converter. Ayan. Wala siyang trouble code sa transmission, wala rin siyang trouble code sa makina. Hindi naman masabing sakal. Hindi naman pwedeng masabi na throttle. Hindi mo pwedeng sabihin na spark plug, palyado or coil. Dahil hindi siya namamalya guys. Ayan. At ang lakas ng revolution niya. Hindi naman nanginginig ang makina. Pag siniship mo lang talaga ng reverse, ayan, R, ayan, dahan-dahan niya mamamatay. Ayan. Torque converter stuck. Ayan guys, hanggang dito muna ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Ilalagay natin to sa YouTube kung ano ang naging problema. Ito na nga pala guys yung transmission ng Nissan Altima. Ayan. Medyo bulok-bulok na. Ngayon guys, ipapakita natin kung anong problema. Tingnan nyo dito. Ayan o, napakalambot niya. Napakalambot niya dito guys. Ayan. Pag dito sa kabila guys, yan matigas yan. Tingnan nyo ha, sumasama yung body. Yan. Babaklasin natin to, torque converter. Tapos titingnan na rin natin yung input shaft or yung forward drum saka reverse drum. Tatanggalin natin yung lahat. Titingnan natin lahat-lahat yon. Ayan. At ang infinity nga pala natin guys, ayan, nakabitay na yan dyan, nakalambiti na. Gawa rin natin ang transmission dahil i-overhaul natin guys. Ayan. Napababa natin si Mr. Sharap. So, umpisahan na nating baklas-baklasin ito. Ayan, tigas siya. Pero dito, free. Malambot siya. Pagbabalik, wala. Ayan. Ito ang sakit ng
CVT transmission na ito, guys. Ayan. Susunod natin baklasin yung buong yan. Titingnan natin sa loob. Ayan, guys. Tingnan nyo yung input shock or yung tawag doon, forward drum. Ayan, umiikot siya. Oh. Malambot siya, guys. Kaya mong kamayin. Ayan, ha? Torque converter talaga siguro. Pero babaklasin natin yan para sigurado tayo. Pero hindi natin babaklasin buong CVT. Yung ano lang, yung forward drum, tapos reverse. Testing dyan, ito guys. Yang oil pump. Oh, malambot. Malambot. Malambot talaga siya. Talagang torque converter nga. Guys, bago nyo nga pala ito tanggalin nyo muna ang o-ring na yan. Torque converter o-ring. Ito ayos to, malambot. Ayan. Guys, yan. Itong makapal sa ibabaw, itong manipis sa ilalim. Meron siyang speaker na ganito. Kanyang kadena. Ito yung kanyang oil pump. Ginagamit yung gun natin, guys. Dyan.
Ito guys, yung forward drum. Napakaganda ng forward clutch niya. Napakaganda ng kanyang forward clutch. Ito yung reverse. Ito nga pala, kapag nag-engage, ayan, saka ito maglalaban. Saka yan maglalaban guys, ito. Napakadumi ng kanyang input speed sensor. Yan na, yung bearing. Ito nakatihaya, ito nakataob. Ganyan na. Yan, ito yung reverse guys. Tanggal natin yan. May mga tay-tay guys, kailangan linisin yan. Ito yung kanyang reverse clutch. Maganda pa naman. Ibig sabihin maganda ang piston niya dun sa loob. Wala siyang leak. Ito nga, stock up nga siya guys. Kaya pakita natin kung paano ko nasabing stock up siya. Ito kahit hindi na natin ito baklasin, ayos to. Wala siyang problema sa kanyang forward at reverse. Ngayon ipakita natin sa torque converter. Binaklas natin yan guys para masigurado. Ito yung sakit. Ayan na. Hindi mo siya mapihit. Laban. Ito ang number 1 na problema ng CVT transmission na ito. Ayan. Yan guys ha, ito rin nakataob din yan ha, nakataob. Ganyan, nakataob yan. Tapos ito, nakapatong siya ng ganyan, nakataob.
Nakataob din. Dahil minsan kapag mali yung lagay niyan guys, kinakain yung bakal. Yan, nakaibabaw ito. Tapos ito naman nakataob. Ganyan, forma yan guys, lahat. Okay? Ngayon, ipapadala natin yan sa manggagawa ng torque converter. Kasi stack up. Yan guys, hanggang dito muna ang part 1 video natin doon sa pag siniship mo ng drive o reverse, namamatay ang makina dahil sa kanyang torque converter. Ayan. Nakita nyo ng itim, nasunog yan. Nasunog yan lahat. Yan guys, ito nga pala yung gearbox ng Infinity. Ayan na siya. Nabaklas na natin. Ayan, bibirahin na natin yan. Infinity. Okay. Tapos yung CVT transmission natin, dadali natin to sa manggagawa ng torque converter. Kasi stack up, oh. Hindi mo siya maikot kahit kabilaan. At ito na yung ating CVT transmission. Yan. Gagawa tayo ng tutorial pag rebuild. Tapos ang oil pump guys, ang pinaka-importante, mayroon siya ditong valve na kadalasang nag-i-stack yan. Dito yata yun, dito ngayon may valve yan dyan. Dito. Ayan. Saka na, pag-rebuild na natin. Meron siyang bakal-bakal na ganyan na maliliit, pero ayos lang yan. Madadala yan sa linis. Ang hindi lang madadala sa linis, yung pagkaka-stack ng torque converter. Guys, meron tayong CVT transmission ng pathfinder na torque converter. Ito kinuha ko dun sa bahay. Susubukan ko sana, kaya lang may pagkakaiba guys. Ito medyo pandak, ito yung matangkad. Ayan na. Sayang hindi siya nagparehas. Ayan. Tingnan nyo yung pagkakaiba ng torque converter na hindi stack up. Ayan guys. Umiikot yan, kabilaan. Ayan. Itong sira, wala talaga. Talagang ipapagawa na lang natin ito dun sa gumagawa. Akala ko ay parehas eh. Sayang talaga. Ayan, kaya namamatay ang makina dahil dito. Stack up. Nangyari naman yan guys, alam nyo kung bakit. Kaya yan nasunog sa loob lahat. Dahil nag-overheat ang transmission oil. Itong oil cooler na to, meron niyang dalawang pipe. Yan. Papunta sa radiator. Tapos ang isa dito guys, mayroong thermostat. Ayan. Ang isa bypass, ang isa thermostat. Naka-thermostat yan. Kaya papalitan natin ang thermostat na yun guys, para dito sa CVT. Kaya ito nasira ng ganyan. Nag-overheat yan. Ayan. Wala talaga tayong magagawa. Talagang akala ko'y mabubuo natin to ngayon. Hindi pala. Sayang.
Ayan. Nandito muna guys ang part 1 video natin sa ating GF015E na CVT transmission. Ang pagbuo, gagawa tayo ng panibagong video. Ayos na sana. Malambot pa sana yung ating torque converter, kaya lang hindi parehas eh.